So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, medyo nag-trending po si Sandro Marcos sa nakarang araw. Dahil nga po doon sa binanggit niya na meron daw pong tatlong kaalyado no, ni Digong no, na merong kondisyon para lang makuha yung suporta ni Digong sa 2022 elections. At ang nakakatawa dito, no, sobrang bobo po talaga ni Banat Bay. Ang line of connection. Kasi sumagot siya eh. Di ba? So ngayon ito yon. Tingnan natin to ha. Sabi dito House Majority Floor Leader Ilocos Norte Representative Sandro Marcos revealed on Saturday that an official of the Duterte administration agreed to support his father, then presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. in 2022 elections in exchange for the right to handpick the executive secretary, House Speaker, and other key officials. Oo. Malamang kasama dyan yung DND. O malamang. So, ngayon, mga kababayan po, no, syempre, ang sabi na naman dito ng mga bobong mga DDS, wala, sinungaling yan si Sandro Marcos. Kasi hindi totoo yan. O, di ganun-ganun sila. Well, mga kababayan, no, kung kasinungalingan lang naman yung pag-uusapan, ang magaling po talaga dyan is yung mga pamilya Duterte. Sinungaling, di ba? Tingnan nyo nung si Sarah tinatanong kung nag-grave threat ba siya kay Digong, sabi niya wala namang video. Kahit may video, so sinungaling. Oh. Makita naman po natin yan mga kababayan kung paano po pinalaki no, ni PBBM yung kanyang mga anak. Sino sa tingin niyo yung mas may culture, di ba? Mas may poise, mas educated. Anak ni Digong o anak ni PBBM? So ngayon mga kababayan, no, syempre, to the rescue po si Auntie Claire. At ang sabi lamang sa akin ay, he has raised his kids well, and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may tatlong... O, di ba? Sabi ni Yusek Claire, no, pinalaki niya raw po yung mga anak niyang mabuti at di po sila magsisinungaling. So, kaninong anak po yung sinungaling? Ibig sabihin nun. Ha? So, yung mga anak ni Digong sinungaling, ibig sabihin. tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang Si Bongo na yun, di ba? Si Bongo na yun eh. sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito. Igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay... So, syempre tayo po, base po sa ating chismis sa loob. So, ito daw po ay si Bongo, si Medalliela, at saka si Kusi. Sila daw po yun yung kumausap. Sabi po ng ating ano bang pwede natin itawag sa informant natin? Bubuit? Hindi bubuit eh. Little dinosaur. Little dinosaur with the rainbow in his head. Yung siguro. Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unity team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unity team. Ano po yung comment po ng Palas po o ni Pangulo Ulit tap. po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga Ito kasi pinag-usapan dito power struggle eh. No? Kung si Sandro Marcos nga, syempre siguradong alam niya na po yan, yung power struggle po na yan. Kami po mga vlogger, meron din po kayo may experience ng power struggle. Nakwento ko na ito sa inyo eh.
No, kami mga vlogger din po no, nung panahon nga po na gustong agawin ni Digong yung kapangyarihan kay PBBM. No, 'di ba? Ayun po yung power struggle. Kung si Sandro nga po kami alam din po namin. 'Di ba? So parang baliktad. No? So kung kami nga alam namin, si Sandro Marcos pa kaya. Oh. Nakwento ko na to sa inyo. Kasi nga po, hindi naman ako kasali sa meeting na yon, pero binalitaan po ako sa meeting. Kasi po sa Iloilo pa ako nakatira nun na nagkaroon po talaga ng meeting na talaga pababagsakin po talaga si PBBM nun. So gamit nga po yung bangag issue na yan, pero yung maganda po dito, hindi po nagpatuloy yan. Hindi po sila nagtagumpay. Pero totoo yan. May power struggle. Kilala niyo kung sino? Si Digong, si Gloria, at saka si Vic Rodriguez. Silang tatlo. Silang tatlo po pasimuno niyan. And then yung sa amin po, kasi tatlo yan Si Digong, siya po bahala sa mga politiko at impluwensya. Di ba? Si Gloria, siya po yung magmamanipulate ng impeachment. Kaya nga nagkaroon ng meeting po sa di ba, sa Korea para pabagsakin nga po palitan si Martin Romualdez na hindi naman nagtagumpay. Pangatlo, si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez po sa amin yun. Siya po yung bahala sa propaganda online. So si Vic Rodriguez po, ang pinakatauhan niya doon dati si Trixie. At nagkaroon ng meeting, no? Kasama po yung mga vlogger noon. Hindi ako nakasama noon dahil nga sa Iloilo ko noon, pero ang gusto talaga nila, may impluwensyahan yung mga vlogger na bumaliktad na kay PBBM. Pero walang bumaliktad. Doon po sa mga nakausap nila, walang bumaliktad. Merong nagduda nung una, no? Pero hindi bumaliktad. So, tingnan nyo to Ngayon, mga kababayan, no, ang pinag-uusapan ngayon natin dito, yung sinabi nga po ni Sandro. So, ngayon, biglang umepal tong itong gago na to, no? Saan na ba to? Yeah. Saan na ba? Yan. Umepal bigla yan, no? Si paano pangalan yan? Si Banat Bay. Oh, sabi niya dito, Sandro kupal na sinungaling pa. Alam niyo, ito po yung opinion na putang ina, walang kakwenta-kwentang opinion. Alam niyo kasi itong problema sa mga DDS Hindi nila alam o nagtatanga-tangahan lang sila na tungkol sa pagkakaiba ng opinion sa fake news. Ganito kasi yan Di ba ito yung tinuturo natin sa isa't isa dito sa channel po na to, di ba? Na tayo po, dapat kung mag-opinion tayo, may basihan. Ganun dapat. Di ba? Tayo po, pagdating sa politika, dapat tayo po may basihan ng ating opinion. Tapos yung basihan po natin, pag nagdibang po yan, so lipat tayo ng opinion. Ganun lang po yan. Pero kapag tayo po nagbigay ng opinion ng walang basihan, ang tawag doon fake news. Or propaganda. O, tingnan nyo to. Tingnan nyo kung gaano kabobo itong si Banat Bay, Okay. Panoorin natin to. Namang bagong pautot. Etong si Sandro, yung anak ni Marcos, yung hawig ni Charis. Sabi ba naman niya, nung panahon daw ng kampanya, Kita mo, di ba, nag-ad hominem pa. Kamukha daw ni Charis. Ikaw, sino kamukha mo? Sino kamukha mo? Si Jay Guevara. Bumembang ng 13 years old. Si Jay. Oo nga, sino kamukha mo? Buwan ang ina ka, sino kamukha mo? Sige. pumunta sila kasama yung tatay niya kay Pangulong Duterte sa Malacanang para humingi ng suporta. Tapos ang sagot daw ni Pangulong Duterte through kung sino man yung parang tao ni Pangulong Duterte ay susuporta sila kung sila ang maglalagay sa mga ilang secretaries ng gobyerno. Yun Okay, yung sinabi ni Sandro. Pero ang isang loophole dito sa sinabi niya Okay, may loophole. May loophole Sige. Sige, pag-usapan natin yung loophole. Ano yung loophole? Banat Bay? Sige nga. Sige nga, Banat Bay. Ano yung loophole? Ano yung loophole na sinasabi mo? Ang isang loophole dito sa sinabi niya ay nung time na yon bumabatikos na si Pangulong Duterte kay Marcos. Sige. Kasi kung maalala ninyo, sa interview natin unang sumabog yun, balita na yun na binatikos ni Pangulong Duterte si Marcos Yung tinawag niyang may bagahe. Naalala ko sa SMN na yun Hindi ko pwede suportahan si Marcos kasi mayroon siyang bagahe. Sabi niya gano'n, di ba? Sige. Ngayon, maniniwala ba kayo na si Pangulong Duterte, pagkatapos batikusin ng todo-todo yung tao, ay bigla na lang susuporta
sa kapalit ay yung posisyon o siya maglalagay ng mga sekretaris. Hindi ganun si Pangulong Duterte. Bobo! Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Bobo! Bobo ka talaga. Yan ang sinasabi ko. Opinyon na walang basihan. Okay. So malinaw, no? Sabi nga di ba hindi daw pwedeng ganun na mangyari dahil daw po, binatikos na daw po ni Digong si Marcos nung eleksyon. Kaya di niya daw ito endorso. Mga kababayan, alam niyo kung anong ending nito? No? Tingnan niyo to ha. Dahil po sa wala na nga po nagawa itong si Digong, tingnan niyo to. Hindi daw in-endorso ni Digong si Marcos, sabi niya. O, tingnan niyo to ha. Ano yan? Oy! Buha ka nang inakabanat ba? Ano yan? Ano to? Sabi niya dito, tingnan niyo ha. PDP, ito ang mga opinion na may basihan, di ba? PDP laban declares supports for Marcos. March 22, 2022. Oh, March, April, May. 2 buwan bago mag-eleksyon, banat bay. Sinuportahan ng PDP laban, no, yung unit team, kasama doon si Marcos, si PBBM. Oh, tingnan nyo to ha. Oh, so, sino yan? Sino yung picture na yan? Si Digong yan ah. Di ba? O yan ang sinasabi ko, opinyon na walang kakwenta-kwenta. Hindi daw susuportahan ni Digong si Marcos dahil daw nabatikos daw to sa SMN na interview. Sabi. Oh, kaya hindi daw ito kaya hindi daw ito magbibigay ng 3 tao para kausapin si Sandro Marcos at si Marcos noon para makuha ang suporta. Ay, anong tawag mo dito? Sumuporta. Yan, si Digong mukanta ka, oh, nakaganon pa, oh. Ang sinasabi ko yun, oh, nakamalinaw, oh. Oh. Oh, so, anong nakalagay sa likod, oh? Proclamation of the candidates May 9 national elections. Oh, so yan yung picture na yan. Naka-face mask pa. So 2022 election yan. Sabi ko sa inyo eh. Bobo po yung banat bay na yan eh. Ewan ko ba kung ba't ano no? Hindi, tinan nyo ah. Pag ako nakakamali ako dito, dinidebunk nyo ako. Ay Takero, mali yung date. Ay Takero, hindi ganyan yung pag-pronounce. Di ba? Kinokorek nyo ako eh. Sa mga DDS, walang ganon. Ha? Wala? Tanga-tanga lang? Ganon lang? Di ba? Ano, kulto-kulto lang? Wala, no? Wala. Ganon lang, no? Walang utak, ha? Ganon lang. Kulto-kulto lang. Kulto-kulto. Ha? Dragwar lang. O, continue ka natin para maganda, no? Backlash. Si Backlash. Loophole na kagad yun. Imposible hong magganon si Pangulong Duterte kasi in public, binabanatan niya na si Marcos. Tapos biglang magbabago siya. Biglang, Oo nga. In public din, sinuporta niya si Marcos. Bobo! Bobo! Sabi ko sa inyo eh, ang tawag na dito propaganda. Tayo, pag may opinion, dapat may basihan. Dapat may basihan. Pag yung basihan po natin, na-debunk na po, palitan natin yung opinion natin. Wala namang mali doon. ikakampanya na. That's illogical. Walang matinong taong tatanggap doon na gano'n na bigla kaya magbabago si Pangulong Duterte. Pangalawang loophole, sabi niya, Yung loophole dito yung utak mo. Bobo ang puta. ni Sandro, may lumapit daw na tauhan ni Pangulong Duterte sa kanya para humingi ng mga posisyon sa gobyerno. At ang clue niya pa nga, etong tao na ito ay nasa gobyerno ngayon. I mean, official ngayon. Actually, parang alam na naman ng lahat ng tao kung sino yung tinutukoy niya eh. Siguro, si Bongo, dahil aide ni Pangulong Duterte, ay si Bongo. I mean, una, kung sa tingin mo, kinausap ka nung tao, hearsay na kaagad yun. Bakit? Ibig sabihin, hindi mo direct ang narinig kay Pangulong Duterte yung paghingi ng posisyon. So basta ka na lang maniniwala doon sa tao kahit pa si Senator Bongo yun ha. Kung yun ang tinutukoy mo ha, kasi yun ang para pinariringgan mo eh. Pero I doubt gagawin ni Senator Bongo yun. Okay, sige. Alam niyo ba mga kababayan, no? Kung maalala lang natin, no? Hindi daw, malabo daw po talaga na gawin ni Bongo yon. Yung kakusapin yung mag-ama na Marcos. Si Bongo, okay. Ngayon mga kababayan, ito Anong basihan ni
Anong basihan ni Banat Bay para sabihin na hindi daw gagawin ni Bongo yon? Di ba yun? Ayun ang sabi ni Banat Bay. Malabo daw gawin. Well, sabi na nga natin na mas dikit ni Banat Bay si Bongo. Kasi tuta siya ni Bongo. Di ba mas kilala niyo si Bongo? Pero mga kababayan, tayo po, nakita po natin na si Bongo gusto maging presidente. So anong koneksyon? Tinan nyo ganito. Okay. Anong dahilan para kausapin ni Bongo yung mag-ama at mag-request ng susuportahan namin kayo kung sa amin ng ES, ang Senate President, tsaka House Speaker. Bakit gagawin ni Bongo yun? Siyempre, si Bongo po, ibig sabihin nun, ayaw niya pang mawala sa kapangyarihan. Ayaw niya pang mawala ang impluwensya. Tama, di ba? Tama? Ulitin ko lang ano ba ang posibleng dahilan ni Bongo para i-request niya yun? Di ba? Simple lang. Kasi nga po, ayaw niya nga pumula sa kapangyarihan. Ano pang basehan natin? Tumakbo po bilang presidente si Bongo. Umatras lang. So doon pa lang mga kababayan, sa pagtakbo pa lang ni Bongo bilang presidente na umatras pa lang, doon natin makikita na gusto niya talaga maging presidente ng Pilipinas. Ayaw niyang bitawan yung kapangyarihan. Di ba sabi pa nga ni Digong, si Bongo umiyak yan kasi gusto niya magpresidente. Ganon po si Bongo. Ngayon, para sabihin ni Banat Bay na hindi naman gagawin ni Bongo yan, tanga ka ba? Ha? Nanako niyo yung point ko? Si Bongo gusto magpresidente. Si Bongo ayaw bitawan yung kapangyarihan. Tapos sasabihin ni Banat Bay, hindi ba gagawin ni Bongo yan? Ayun ang may basihan na opinion. Well, kung yung opinion mo ay base sa experience mo personal kay Bongo, wala kaming ebidensya dyan. Wala kaming ebidensya dun. Ayun po ang hearsay. Nan tayo Di ba? Ganun lang mag-analyze mga kababayan. Hindi kailangan dito na na maging katulad yung di Banat Bay na pangit at sumusuporta sa ay JG Bara Pito ay kaya ito pa mga kababayan, kausap ko po yung mga vlogger ni Bongo. May mga vlogger si Bongo. Oo. At sabi nga ng mga vlogger ni Bongo, ako takero, nakakasama ko si Bongo. Naniniwala akong may sariling ambisyon yan. Kaya, by the way, okay, so next na nga natin yan. Ano bang kasunod nito? Yung People's Bill. Okay. Kaya pag-usapan natin yung People's Bill, no? So iwanan muna natin yung topic na yan, no? Si Banat Bay, walang kakwenta-kwentang topic talaga yan, no? Okay.